We're going to study God's Word. So again, I encourage you to open your Bibles in Judges. Judges chapter 2. Okay? Judges chapter 2, verse 18. Again, Judges chapter 2, verse 18. Actually, we're going to study the whole chapter 2, but for us to have a reference, so babasahin ko na lamang po at diyan po ikot ang ating pong pag-aaralan. Judges chapter 2 verse 18. Kung nakita na po, say amen. Amen. Ito po ang ating matutunghayan. And when the Lord raised them up judges, then the Lord was with the judge and delivered them out of the hand of their enemies all the days of the judge. For it repented the Lord before of their groanings by reason of them that oppress them and vex them. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon, salamat po sa umagang ito. Thank you for another opportunity na binibigay niyo po sa amin for us to study your word. We ask, Father, that continue to give us the wisdom we need so that we may understand, and at the same time, Lord, we may apply all these things in our daily life. Lord, iniingi po namin ang patnubay na nagbumula sa iyo na ang banal na Espiritu ang malayang kumilos sa aming pong kalagitnaan. Salamat po ng marami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mari na po tayong maupo. Breaking the cycle or breaking from the cycle that brings you down. Breaking the cycle that brings you down. So, yan po ang title po ng mensahe po natin today. Now, for us to have an idea kung ano po ito, ang ating po mapag-aaralan ay patungkol sa buhay ng mga Israelita before na nagkaroon po sila ng mga hari. So, alam naman po natin, mga kapatid, that during that time, wala silang gagawin kundi paglingkuran ng Diyos. Amen? Amen po ba? Remember this, every time na ang tao ay mayroong connection sa Diyos, wala siyang gagawin kundi mabigyan ng kasiyahan ang Diyos. Okay? In short, sa pamamagitan ng kanyang pamumuhay, yun din po yung paraan niya ng paglilingkod. Parang sa mananampalataya, nung nakakilala po tayo sa Panginoon, we don't know anything about God, we don't know anything about God's Word, we don't know anything about God's work or God's ministry. Kaya nga po, hindi ho dapat po natin alisin ang konsepto na kung bakit lagi po tayong pinapaalalahanan sa mga bagay na ito, hindi yan yung nakagawian po natin. In fact, kung tayo po ay, alam mo yan, dating hindi mananampalataya kay Kristo, hindi mo nga ninanasa yan eh. Okay? Pero dahil ngayon nakakilala ka na sa Panginoon, because of that spirit that is in you, dapat kinukultivate po natin yan. Amen? Kinikilala po natin siya, pinaglilingkuran natin siya. Alam yan, sa pamamagitan ng kanyang salita, mas lumalalim ang paglilingkod natin sa kanya. Now, pinag-aralan na po natin ito, itong chapter 2 na ito. In fact, ang paborito ko po dyan ay yung verse 10. Okay? So yung verse 10 kasi dito mga kapatid, pinaalalahanan ang bansang Israel about their dilemma. Okay? Ano ba yung dilemma nila? Many of those young generation in that time, they don't know God. Hindi nila kilala yung Diyos. Okay? Even though sabihin na natin, Israel is a chosen nation by God, meron pa rin silang trabaho na dapat gawin. Ano yun? Mapalapit sila sa Diyos. Amen? Amen po ba? May trabaho na dapat, actually hindi trabaho na alam mo yun, meron ba dito, sinasabi nyo ang pagkain is trabaho? Hindi. Sapagkat yan ay parte ng isang tao para mabuhay. Ganon din sa paglilingkod sa Diyos. Ibig sabihin, kapag ang isang mananampalataya o nagsasabing kilala niya ang Diyos, pero hindi siya naglilingkod sa Kanya, ang hirap mabuhay. Amen? In fact, walang buhay pag walang paglilingkod sa Panginoon. So the description of a person na nakakilala sa Panginoon ay makikita sa paraan ng paglilingkod, sa paraan ng pagsamba sa Kanya. Dito mga kapatid, kinakailangan na ang bawat isa po sa atin ay mayroong pagkakaroon ng tinatawag po nating lalim
ng pundasyon ng pagkakilala sa Panginoon. Bakit kailangan ng pundasyon? Just like any other building, kapag mahina ang pundasyon, pag dumating ang bagyo, di ba? Kagaya ng nangyari po dito sa may Bacolor, may nangyaring, anong house na ka rin? Ayun, ipo-ipo. Di ba? Nagliparan yung mga bubong. Hindi naman lumipad yung mga bahay, pero kung sakaling medyo napalakas-lakas pa yan, kagaya ng mga ipo-ipo sa Amerika, I believe, lilipa rin ang mga bahay na ito. So, the good thing about having a, alam yan, true and right foundation, ibig sabihin, dumating man ang hangin, lindol, baha, nakatayo ka pa rin dahil hindi ka nakatayo sa sarili mo. Nakatayo ka sa matibay na pundasyon. Amen? So dito mga kapatid, ano po yung gusto nating maintindihan? We're going to look at the cycle of the Israelites. Kasi nga, yan ang title dyan eh. Sabi natin dito, breaking the cycle that brings you down. Tandaan po natin, walang ibang ninais ang Diyos, kundi maging maayos, maging maganda ang relasyon natin sa Kanya. Nakikinig po ba kayo? Ulitin ko, wala nang ibang ninanais ang Diyos, ano yun? Kundi maging maganda at maging maayos ang relasyon po natin sa Kanya. Hindi ho ibig sabihin nito, hindi ho ibig sabihin nito na sa Panginoon walang kaginhawahan. Okay? Hindi ibig sabihin nito na sa Diyos walang pagpapala. But we miss the point every time na lalapit tayo sa Diyos, pero hanap po natin pagpapalang material. We miss the point. Kasi ang gusto ng Panginoon, maging maayos ang relasyon natin sa Kanya. So may pagpapala mang material o wala, maayos pa rin ang buhay. Marami akong kakilala, maraming pera, pero hindi masaya sa buhay. Maraming pwedeng gawin pag may pera ka, pero pag wala kang Diyos, walang direksyon ng buhay. Kaya dapat yung tanungin ng sarili nyo ngayon, ang buhay nyo po ba may direksyon? Kasi nagkakaroon ng direksyon ng buhay, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa Panginoon. Ngayon, kung buhay mo, hindi mo maintindihan kung saan ka patungo, tanongin mo yung sarili mo, nasa Panginoon ba ako? Kasi mga kapatid, the most important thing in this life is what? Relationship with God. Alam na natin yan eh. Ang tanong, naisa sa buhay ba? The problem with Israelites, they have God, but sadly, sa kanilang paglakad, alam mo yan, kaya nagkaroon ng cycle, iniwan nila ang panuntunan na galing sa Diyos. What are the cycle? The cycle po dyan, nagkasala sila sa Panginoon. Okay? So, from following God, they, alam mo yan, intentionally choose the things that, alam mo yan, took them away. Yung mapalayo po sila saan? Sa Panginoon. So kapag sila po yung napapalayo sa Panginoon, anong gagawin ng Diyos? Tingnan po natin in verse 11. And the children of Israel did evil in the sight of God. Kailan nangyayari ito? Kapag di na natin kinikilala ang Diyos. Sunod-sunod natin, So dahil gumawa ng kasalanan, anong sabi ng 13? And they forsook the Lord. So gumawa sila ng kasamaan, okay? And then iniwan nila ang Diyos. Magkadikit po yun. Okay? Kasi nga kapag gumagawa ka ng kasamaan, hindi yan patungo sa Diyos eh. Magkakaroon ng laban. So para hindi magkaroon ng laban, tatanggalin mo ang Diyos sa equation, you will forsook the Lord. Hello? Amen? Parang yung nangyayari sa mundo natin ngayon. Bakit nagkakaroon ng maraming definition about gender? Kasi may panuntunan ng Diyos. Dahil panuntunan niya ng Diyos, hindi pwedeng tanggalin. Anong gagawin nila? Ang Diyos yung tatanggalin nila. Nagigets? Kaya mostly nang nasa LGBT community, walang kinikilalang, take note tunay na Diyos. Sinasabi lang nila, may Diyos, but their own definition of their God is their own definition only. Ano sabi nila? Ang Diyos mapagmahal, kaya niya tanggapin lahat. Half-truth kasi yun eh. Okay? Ang ibig sabihin, mga kapatid, ng paglilingkod sa tunay na Diyos, hinahayaan mo ang Diyos ang magsabi sa iyo kung ano dapat at di mo dapat gawin.
Amen? Ang tao kasi ayaw ng ganun. Ayaw na pinangungunahan. Hello? Okay? So yun nga, the anger of the Lord, because, why? Because the children of Israel did evil in the sight of God. So ang kasunod nun, they forsook the Lord and served Baalim. Kung ano yung trip nilang gawin, yung gagawin nila. Okay? And then next po nun, verse 16. Ano sabi doon? Nevertheless, the Lord raised up judges. Ito yung nagiging cycle. Nagkasala, gagawa ng kasalanan, iiwan ng Diyos. And then, magiging kaaway nila, sabi kasi sa verse 15, okay? And the hand of the Lord was against them for evil. As the Lord said, as the Lord sworn unto them, they were greatly distressed. Ulitin ko. Gumawa ng kasamaan, tinalikuran ng Diyos. Paparusahan ng Panginoon. Natural. Hello? Halimbawa, nasa isang relationship kayo, hindi maayos yung kapartner nyo, matutuwa kayo. Hindi ka matutuwa doon. Okay? So ngayon, they are experiencing distress. Nahirapan sila. Anong gagawin ng Lord? Ang gagawin niya, magbibigay siya ng judges. Okay? So pagkabigay ng judges, sabi ng verse 18, and when the Lord raised up judges, then the Lord was with judges and delivered them out. Mamaya explain natin bakit ganon. Okay? Pero kung meron lang perfect definition why God is doing this, isang word lamang po yun. And that word is what? Mercy. Hindi sila karapat dapat tulungan, pero tinulungan pa rin. Bakit? Awa. In short, nagpapakilala pa rin ng Panginoon. Kabila ng kalokohan, meron sila. Imagine mo yun. And then next, anong kasunod dyan? So sila po ililigtas ng judges. Anong sabi ng verse 19 sa may bandang hulihan? They cease not from their own doings, nor from their own stubborn way. You know? Kapatid, 19. Pero, sila'y hindi naglikat sa kanilang mga gawa, elatinok nang. Yung tipong pinapaalala na, masas ka pa mo rin buntok eh. Hindi dahil sa hindi mo naintindihan, ayaw mong intindihin. Ni kanila palasang lakad. That is the most sad thing about the life of these people. Ito yung description ng the whole judges. Magkakasala sila kay Lord. Tatalikod sila. Dahil tumalikod sila, papadala ng Diyos ang kalaban. Ano yan? Bilang palo eh. Dahil pinapalo sila ng Lord, nahihirapan sila. So anong gagawin nila? Tatawag sila sa Lord. Hindi dahil gusto nila si Lord. Ano yan? Nahihirapan sila. Maraming ganun Kristiyano, tumatawag kay Lord dahil, alam mo yun, hindi dahil gusto nila lumapit sa Panginoon at gusto nila pagsisihin yung kasalanan. No, that's not it. Tatawag sila kasi magkasakit sila. Ang gusto nila yung maging maayos lang ang buhay. Pero yung relationship kay God, naku, hindi sila ganun. So, ang gagawin ng Lord? Out of mercy and because of His promise, tutulungan sila ng Lord. Then pagkatapos tulungan ng Lord, maayos na naman, yun na naman uli, gagawa na naman ng kasalanan. Nakikinig ko ba kayo? Isa-isayin natin ngayon. Isa-isayin po natin ngayon. First, they choose to sin. Pinili po nilang magkasala. Now, ano po kinalaman nito mga kapatid? When we are serving God, mga kapatid, mga minamahal, sa paglilingkod po natin sa Diyos, it doesn't mean that God wants us to be sinless. Ang gusto na mangyari ng Panginoon sa iyo, you should be what? Sinning less and less. Kasi thinking natin, alam mo yun, perfecto ka agad. Wala kang ganun. Habang nasa katawang panlupa po tayo, alam yan, makagawa tayo ng kasalanan. Ang problema sa mga taong ito, naging, alam mo yan, susi na yung biyaya ng Panginoon. Kaya lumakas ang loob eh. Hindi dahil kasalanan ng Diyos. Alam mo yan,
talagang their heart is very crooked in the sight of the Lord. Kaya nga, binigyan sila ng pagkakataon, kaya sila pinili, para sa gano'n, mas mapalapit sila sa Diyos, sa gano'n, kapag nagtatapat sila sa Panginoon, mapakilala nila sa ibang bansa, hoy, merong banal na Diyos, na kung paano, alam yan, sa yung banal, gusto niya maging banal ka sa buhay mo. Not sinless, but rather sinning less. And less, and less. Kung sinasabi mo Kristiyano ka, iniligtas ka ng Panginoon, dapat hindi ka na tumatakbo sa mga bagay kung saan ka iniligtas ng Panginoon. Tama? Kung dati iniligtas ka ng Panginoon sa pagiging pasaway, na hindi ka nag-a-attend ng gawain, dapat baliktad na ngayon. Kasi nga, iniligtas ka ng Panginoon dun sa pagiging pasaway. Ngayon, kung nagiging pasaway ka pa, saan ka niligtas? Ano yung sabihin nun? What does it imply? Hindi ka paligtas. Kasi pabalik-balik ka dun. Niloloko mo lang yung sarili mo na Kristiyano ka. Kasi kung niligtas ka, saan ka niligtas? Naiintindihan niyo po ba, mga kapatid? Hindi tayo nandito that we are saying that we are sinless, alam mo yan, na hindi tayo nagkakasala, kundi baliktad. Makasalanan ho tayo, pero sa kabila ng lahat ng bagay na ito, nagpupumilit po tayo na magpabago sa Panginoon. Pupumilit. When you are sinning in the sight of God, nawawala yung appetite mo sa Diyos. Totoo. Nawawala yung appetite mo sa Kanya. Nawawala, tuloy-tuloy na yan. Nawawala ka na ng gana sa prayer meeting, naboboring ka na, tinatamad ka na magbasa ng Bible. When you are sinning, you are losing your appetite for God. The Word of God, the ministries of God, the servants of God. Bakit? Doon ka sa punto ng buhay mo na, alam mo yan, na-enjoy mo ang kasalanan. You lose your appetite for godly things. Kaya yung paglakad mo ngayon sa Panginoon, hindi maayos. Kasi hanggang ngayon, instead na pagsisihan mo yung kasalanan na yan, ang nagiging Panginoon pa rin ng buhay mo, yung sarili mo. Nakakalungkot isipin, mga kapatid, the only response for those people na nagpapatuloy sa kasalanan, ayun, yung kasunod dito, ayun, yung sinabi dyan, no? Tingnan natin, ha? Verse 13. Ito yung kasunod dun When you lose your appetite for God, then you will forsook. Okay? Ano yung present tense? You will forsake, iiwan mo. Ano sabi dyan, no? At kanilang pinabayaan ang Panginoon. Natural. Nakamasaya That's the only response. Ano yung other term na pinabayaan? Tinatamad, nawawalan ng gana, boring. Bakit? Nabubuhay ka sa hindi mo dapat isabuhay. Hello? That's the problem with this one. Na dapat, nagtatapat tayo sa Panginoon, na-enjoy natin ang pagpunta ng gawain. Di mo na na-enjoy. Diba? Sa pagdi mo pag-a-attend ng gawain ng Panginoon, alam ng Diyos ang nasa puso mo. Amen? You see, pag wala na tayong gana sa gawain ng Panginoon, magkakaroon ka na ng sariling dependensyon sa utak mo. Tama? At magsimba ako pa. Kay Kilo, naman perfecto din Yun. Amen? Lagi na makanya ni sa benda.
Ako na nga ako laging paturanda. Yan yung daya ng kaaway, mga kapatid. Yan yung daya ng kaaway. Ot magaten na ako man, lagi nga ako akakitda. Lagi nga ako husganda. You see, kapag malayo ka na sa Panginoon, instead na sa Panginoon ka nakatingin, sa ibang tao ka na tumitingin. Sila na yung sinisisi mo ngayon. Naku, dalas ko marinig to. Saka na ako mag-attend, maayos no rin anak ko. Naku, bakit? Kapag di ka na nag-attend ng gawain, tapos ang katuwiran mo mga anak mo, hindi ka na naglilingkod sa Diyos, sa tao ka naglilingkod. Kinalaman ng anak mo dun. Sometimes, hindi na alam ng mga pastor kung paano yung tamang salita for you to be reminded. For you to be, alam mo yan, reminded of the things na kinakailangan mong gawin. Minsan kasi hindi na sapat yung kapal naman ng mukha mo, hindi ka na nag-a-attend eh. Minsan hindi na tumatalab yun kasi manhid na. Hindi na tumatama. Kahit minsan harsh na yung salita, binabaliwala mo na. Tandaan mo to. Buti sana kung ano lang, alam mo, pinagmamatigas mo yung puso mo. Paano kung hindi ka totoong ligtas? Ngayon, sinisisi mo yung ibang tao. Bakit? Sino ba yung tinanggap mo? Amen? So kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon, sa kabila ng maraming nangyayari sa ating buhay, kilala mo kasi kung sino yung pinaglingkuran mo. And the moment you live a life of sin, nawawalan ka na ng gana. Iniisip mo ngayon, ano naman na mapapala ko kung mag-a-attend ako dyan? Yan. Yan tayo inatake ng kaaway. Bakit? Pag nag-attend ako, may maihahapag ba ako sa hapagkainan? Yan. Diyan magaling ang kaaway. Ang galing-galing niya dyan. Ikaw naman, dahil malayo ka sa Panginoon, karnal ka, yung sarili mo ngayon ang naisip mo, yung pangangailangan mo, yung pagkagutom mo, yung pagkalungkot mo, nagiging mas makatotohanan sa'yo yung kasinungalingan ng kaaway. Oo nga, no? Wapin nga. Diba? Magpakapagalo ko yung church, ala namang sweldo kayo. Mga tipong ganun. Kung kayo naglilingkod sa Panginoon at naghahanap kayo ng bayad, hindi ministry yan, business yan. Trabaho hanap mo. Nagigets? Mga kapatid, nakakalungkot isipin na kapag ang isang mananampalataya ay nagkasala sa Panginoon, may series yan eh. Ano yun? Pinapabayaan mo ang God's Word. Tama? Kaya nga, alam mo yun, balikan po natin ha. Balikan natin. Sabi dito in verse 10, atras, konting-konti lang. Okay? And also, that generation were gathered unto their fathers, and there arose another generation. Yung nauna kasi, kilala pa nila yung Diyos. Nakakausap nila sa pamamagitan ng propeta, ng salita ng Diyos. Naririnig pa nila. Now, there rose a generation, may ibang lahing bumangon pagkamatay nila, that generation, okay? Na hindi nakilala ang Panginoon. You know why? Kasi kahit nandiyan yung salita ng Diyos, pakiramdaman. Paano ba yung word? Hindi nila, iba kasi napakinggan sa dinidinig. Let me clarify lang. Pwede kasi nadinig mo lang, pasok sa isang tenga, labas sa isang tenga. Napakinggan, dumaan lang. Parang wala pinagkaibang may dumaan na jeep. Alam mo may dumaan na jeep kasi maingay. Ang lang, ambulansya kasi, wala lang sa'yo. Pag sinabi nating napakinggan mo, nagkaroon ng impact, naintindihan mo, di ba? Nagkaroon ng damdamin na baguhin kung ano may mga bagay na dapat baguhin, at mapapalapit ka at makikilala mo ang Diyos. And these people, anong sabi dyan? Which knew not the Lord, take note hindi nila nakilala ang Diyos. And then, anong sabi dyan? Nor yet the works which He had done for Israel. Binaliwala na nila eh.
So ano mangyayari po ngayon mga kapatid? Ito yung impact sa verse 11. Maghahanap sila ng ibang pwedeng makaintindi sa sarili po nilang definisyon ng Diyos, sa sariling definisyon ng paglilingkod. Kaya yung mga napapakinggan nyo, adyange ka sisimba, basta mga di ka lagi. Kanino galing yun? Hindi galing sa Diyos yun, galing kay Satanas yun. Ganun ho ang mangyayari kapag malayo tayo sa Panginoon. Nagkakaroon ka ng sarili mong definisyon ng paglilingkod, nagkakaroon ka ng sarili mong Diyos. Bakit? Malayo tayo sa Kanya. Because you ignore God's word, now you are ignoring God's call. Ito yung sinasabi ko kanina. Kaya kahit na anong tindi ng mensahe, dahil masyado nang manhid yung puso mo, baliwala na lang. Basta sa'yo, nakaupo ka lang dyan, ang definition, nagsimba. Wow, ganda. Pero sa totoo lang, hindi natutuwa ang Diyos. Kasi gusto ng Panginoon, habang nakikinig ka, ituturo niya kung ano yung mali sa'yo at babaguhin mo yon para mas maging maayos ang buhay. Pag naging maayos ang buhay, natural na dadalo yung pagpapala. Kasi pangit ang motibo eh. Pagpapala ka agad eh. Ayusin mo muna yung sarili mo sa Diyos. And then, dun pa lang dadaloy ang pagpapala. In fact, pag maayos ang buhay mo sa Diyos, hindi mo nga intindi yung pagpapala eh. Kita niyo si Joseph? Kahit anong aspeto, huwag mo kakatwiran sa akin na, Pastor, alang pera, masakit. Si Joseph, hindi. Lahat ng sama ng loob nasa kanya. Lahat ng pangit na sitwasyon nangyari na, pero hindi siya lumayo kay Lord. But from time to time, nakita ang pagpapala ng Diyos. Over and over again. Kahit anong sitwasyon. Pinagbili siya ng mga kapatid niya, anong ginawa sa kanya? Pinromote siya kay Potiphar. Naging siya, pinakamayordomo ng tahanan ng isa sa pinakamayaman sa Egypt. Tama? Ano nangyari? Pinagbintangan siyang rapist. Akala ko ba malapit kay Lord? Ganun talaga ang sitwasyon eh. Pero ito maganda rito. Kahit naging ganun yung sitwasyon, mas lalo siyang lumapit sa Lord. Kahit na nandoon siya sa kulungan, pinromote siya ng Panginoon. Nilip siya ng Panginoon. Naging siya? Naging kapantay niya yung warden. Sabi pa nga ng Bible, halos yung warden, wala nang ginagawa eh. Bakit? Ginagawa na ni Joseph. Nagigets po ninyo? Everywhere Joseph go, he always invited God. Nandoon lagi ang Diyos. Kung saan nandoon ang Diyos, nandoon yung promotion, nandoon yung pagpapala, nandoon yung favor. Kaya mga kapatid, sikapin natin na hindi iwanan ng salita ng Diyos. Because if you know God's word, you will know God's worth. Ulitin ko ha, pag alam mo ang kanyang salita, maalalaman mo kahalagahan ng Diyos. God's word, God's worth. Si Joseph, alam niya yun eh. Pero itong Israel, they don't know God's word. Natural. Ano yung natural sa kanila? Iiwan nila ang Diyos. At first, parang ginagawa pa nila yung paglilingkod eh. Pero katagalan, hindi nagtatagal tong ganito eh. Iiwan at iiwan din nila. Bakit? Hindi mahalaga ang Diyos sa kanila. Allow me to be straight or to be frank. Tuwan-tuwa ako sa mga mananampalataya na hindi pinagpapalit ang gawain sa trabaho. Saludo ako sa iyo. Patunayan ko na yan. Kaya buti na lang sa mga estudyante, sinasabi nyo nga na naging inspirasyon ako sa inyo. That's not my goal. So ang goal ko lang, sundin ang kalooban ng Panginoon. Lately ko na lang naintindihan na yung ginagawa ko ay pwedeng makapag-encourage pala sa mga mag-aaral din naman. Na hindi nyo pwede katwira na busy kayo sa pag-aaral na hindi kayo nakapaglilingkod sa Diyos. Kasi sa pinaka-busy course sa DABSU ay ang EDUC. Sa totoo lang.
Kaya salamat sa Panginoon that some of you, alam yan, talaga nagkakaroon ng time sa paglilingkod sa Panginoon sa kabila ng pag-aaral. I hope, yan, si Erica gagraduate na, and to all si Bicoy, sana magpatuloy yan hanggang sa pagtatrabaho ninyo. Kaya natutuwa ako kay Bicoy at kay Ate Erica. Bagay, Bagay na ginagawa nila yan sa paglilingkod kay Lord. Ito ako napunta rin. Ito na, nawala ako. Nasa paglilingkod nila sa Panginoon, kasi gagraduate na sila sana magpatuloy kahit sa pagtatrabaho. Sana maging kayo, good example sa mga susunod na kabataan, na kahit na nagtatrabaho na kayo, naglilingkod kayo sa Panginoon. Kuya Bicoy, Ate Erica, magpatuloy. Kasi, nakakalungkot, marami sa mga kabataan, hindi lamang dito sa iglesyang ito, maging sa ibang lugar. After ng college, after na magkaroon ng trabaho, katwiran nila, pastor, magbibigay naman kami sa gawain. Hindi kailangan ng Diyos yan. Kailangan ng Diyos magtapat ka. Diba? Ang pera lang yan Pero yung paglilingkod, yung panahon na naglingkod ka, hindi mo na may babalik kailanman. Naintindihan ninyo? Alamin niyo yung pinakamahalaga sa buhay ninyo. Alamin niyo yung pinaka-priority, Amen? Because when we live for God, kapag nabubuhay tayo sa Diyos, in accordance to His Word, when we know God's Word, we will know God's worth. And when you know God's worth, kapag alam mo kahalagaan ng Diyos, you will never forsake God's work. Kapag alam mo ang Kanyang salita, malalaman mo ang kahalagahan ng Diyos. At kapag alam mo ang kahalagahan ng Diyos, maiintindihan mo ang gawain ng Diyos. Itong mga taong ito, ayun ang sabi dyan tingnan natin ang verse 11, verse 12, and they forsook the Lord God of their fathers, which brought them out of the land of Egypt. Nakalimutan nila yung priority Okay? And followed after the gods of the people that were round about them. Naging mas malakas yung influence sa paligid. Alam mo yon? So ngayon mga kapatid, ulitin ko po ito Kapag tayo ay naglilingkod sa Diyos, hindi natin pinapabayaan ang Kanyang salita. At kapag hindi natin pinapabayaan ang Kanyang salita, malalaman natin ang kahalagahan ng Diyos. At kapag nalalaman natin ang kahalagahan ng gawain ng Diyos, magiging maligaya ang ating paglilingkod sa Diyos. They never understand that. And then, sabi dyan, after they sin, pangalawa, makikita po natin dyan, verse 14. And the anger of the Lord was hot against Israel, and He delivered them into the hands of the spoilers that spoiled them. In short, God allowed them to be defeated. Inalaw ng Diyos, opo. Lumayo ka sa Kanya natural na mapagpalain ka ng Diyos, malayo ka na nga. Amen? Minsan nagre-reklamo ako sa kasi ganito, pinabayaan mo yung relasyon mo sa Diyos Hindi pinag-uusapan dito yung pagsisimba lang, Kasi baka akala nyo, yun lang Nagsisimba ka ng Linggo Wednesday, demonyo ka naman, the rest of the day. Wala din kwenta yun. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, demonyo ka ba every other day? Ang pangit pakinggan, pero at least, matauhan man lang. Sige, magpagamit kayo sa Lord. Ngayong oras na ito, sabihin mo, oy, kapatid, pagamit kay Lord, huwag sa demonyo. Anong James? Kapag nangyari po yan, sabi nga sa 14, and the anger of the Lord was hot against Israel. Ang bilis ng turning point. From being a God's friend, God become what? Foe. From friend to foe.
Sa pagiging kaibigan, naging foe. Ano yung other word of foe? Enemy, kalaban. Kaaway. Di ba? Hindi lang ito basta away ng magkaibigan. Hindi ho. Kasi you declare war against God because, alam yan, na dapat mabuhay ka nang naayon sa paningin ng Diyos na lumalakad sa panuntunan niya. Not the opposite around. Sinasabi mong Kristiyano ka pero hindi nakikita sa pamumuhay mo, hindi pwede yun. Kung sinasabi niyong stricto ang Panginoon, natural, kasi ayaw ng Panginoon na maging talunan ng buhay mo. Ganun kasi ang Diyos magmahal. Amen? Kapag ang Diyos nagmahal, totoo yan. Diba? Nakakalungkot sa mga taong ito, even though that they are defeated, dahil sa sobrang layo nila sa Diyos, they cannot identify it anymore. Para sa kanila, naging natural lang, masakit yung biye. Hindi nila alam, palo ng Diyos. Ano dapat gawin? Magpatuwid ka sa Diyos. Hindi yung masusuhulan ng Panginoon. Halimbawa, mayroon kang daladalang kasalanan. Pagtatakbo, ay, magsimba na ako mukhang Sunday. Hindi yung ganun yun. Naranasan nyo na hubang masuhulan? Kung kayo po yung tipo ng taong may dignidad, hindi ka pwede suhulan, mandidiri ka. Magagalit ka. Ngayon, kung corrupt kang tao, natural lang sa'yo. O sige, quits na tayo. Mga ganyan, mga manlulokong tao din yan. Pero ang Diyos ay banal, hindi mo siya masusuhulan. Ang Israel, gano'n yung ginagawa nila eh. Hindi, mag-offering ka lang kay Lord. Ano nangyayari? Lagi sila natatalo kahit na nag-offering. Nag-worship service, dapat victors. Hindi kasi gano'n ang sistema. Tandaan nyo relationship to God is important. So therefore, you need to be careful in your relationship with God. Kapag nagkasala ka sa Diyos, ano dapat gawin? Ayusin mo. Hindi dahil nahihirapan ka lang. Kasi alam ng Diyos kung niloloko mo siya o hindi. Amen. Dali mag-amen. Amen. Pero kung walang pag-aayos ang buhay, mga kapatid, di ba kayo nagsasawa? Hindi ba tayo nagsasawa sa ganyang klase ng pamumuhay? Magpabago na ho tayo sa Diyos. Nagpadala ng Diyos, alam mo yun, every time na sila po'y nahihirapan because of their kalokohan, alam po yung nararamdaman ng Lord, naaawa siya. Pansinin niyo yun napakabait na Diyos nito. Kasi kung ako lang to, pagloko tana mo, bahala na kayo dyan. Awag na lang ako na ibang nation. Kasi may pangako siya, hindi siya ganun eh. Amen? Amen? God will give or will raise up judges. Sabi ng verse 18, then the Lord was with the judge. Take note hindi ibig sabihin that the Lord was with the judge, hindi ibig sabihin nito na maayos yung judges. Again, the whole Israel is under the cycle of defeat, including the judges. Kung bakit sinabi ng term that the Lord was with the judge, ibig sabihin hindi pa rin sila iniiwan ng Lord. Kaya walang maayos na judges pansinin ninyo. Kaya yung kinakatwiran nila na pwede naman gamitin ng babae, bakit nasa judges? Tandaan yung konsepto hindi nga maayos yung judges Kaya ultimong babae, pwedeng tumayo. Pwedeng mag-lead kasi nga wala sa ayos. That's the problem. So dito sa pagkakataong ito, ano sabi natin dyan? And raise up judges. Then the Lord was with the judge and delivered them out of the hand of their enemies all the days of the judge. Hanggang doon lang sa panahon nila, na-empower sila through God. Kasi nga, ang tawag natin dyan, mercy. Hindi naman sila karapat dapat tulungan, pero tinutulungan pa rin sila ng Diyos. Tinutulungan pa rin sila ng Diyos. Alam niyo po, ayaw kasi ng Diyos, God never wants you to be defeated in life. Alam niyo po ba yon? Ayaw ng Diyos na maging talunan ka. Amen? Oh, amen. Ulitin nyo nga, ayaw ng Diyos na ako'y maging talunan. Go!
Okay, walang conviction, pero pwede na. Okay? Totoo yun. Maniwala ka man o hindi, ayaw ng Diyos na maging talunan ka. So, ba't kayo nagiging talunan? Bakit? Because we chose to be defeated. Pinili mo kasi. Pastor, di ko pinili. Pinili mo. The moment na pinabayaan mo ang devotion, pinabayaan mo ang prayer meeting, pinabayaan mo ang iyong prayer life, pinabayaan mo ang paalala ng pastor, pinipili mo maging talunan. That's your own choice. Remember, God will never want you to be defeated in life. So, don't choose that. Huwag niyong piliin yun. Pag pinapaalalahanan kayo ng pastor, nasasaktan, magpasalamat kayo sa Diyos. Huwag niyo nalalabanan yung pastor. Kasi naman, ano naman mapapala ng pastor doon? Kasi ang pastor mismo, may sariling struggle din ho yan, sa totoo lang. Dahil yan ang iniatang ng Panginoon, dapat gawin niya na may katapatan. Masakit, bagaman madalas. Sinasabihan ng pastor na, bala mo, ninungiya. So far, wala pa naman ako naririnig. At sana wala naman ako marinig. Ngayon, kung meron man, ang Diyos na bahala sa inyo. Hindi ko sinasabi ito dahil napapraning. No, it's not. Okay, ako yung tipo ng tao minsan na para bang konting salita lang, nasasaktan ako. But in this matter po, mga kapatid, pinagpapasa Diyos ko po ang lahat ng bagay. And if you are, alam mo yan, following your pastor, not because sinabi lang ng pastor, but God says it to you, sinasabi sa iyo yan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, then pagpalain tayo ng Panginoon. Because again, God never wants you to be defeated in life. Pangalawa, God never wants you to be away from His truth. Ayaw ng Diyos na mapalayo ka sa katotohanan. Masakit ang katotohanan. Pero sabi sa salita ng Diyos, in John chapter 17, verse 17, ano sabi doon? And the truth will set you free. Ang katotohanan ang magpapalaya sa'yo. Now, sabi po dito, tingnan nga po natin, tuloy po natin dito Okay? In verse 19, sa may bandang hulihan, they cease not from their own doing, nor from their own stubborn way. Ano tong statement na to? Nabubuhay sila sa kasinungalingan. Andi dito yung salita ng Diyos na magpapaalala sa mga bagay na pwedeng magtagumpay po sila, but if you are ignoring that, then you are living in what? Lie. Diyan magaling ang kaaway. Kaya pala, totoo yung sinabi ng Proverbs chapter 3, verse 5. Tama? Magtiwala or tumiwala ka sa Diyos ng buong puso. Buong puso mo. At huwag kang manalig, magtiwala sa iyong sariling karunungan, sariling pamamaraan, sariling diskarte. Trust in the Lord with all thine heart and lean not into your own understanding. And then sabi doon, in all your ways, acknowledge Him. Yan ang problema. Kapag hindi natin kinikilala ang Panginoon, hindi natin ina-acknowledge, lamang ibig sabihin nun, hindi mo alam ang kanyang salita. Kaya pala ang salita ng Diyos, napakalaga. Hindi pwede yung paglilingkod-lingkod lang na hindi mo alam o hindi mo kinikilala ang Diyos. Nakakalungkot isipin, mga kapatid, yan ang katotohanan. Let us jump. Magsa-sidetrack lang tayo. 1 John. Okay? 1 John chapter 2. Verse 4, sa Tagalog nga. 1 John chapter 2, verse 3 and verse 4. Sabi ng 3, at sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang utos. Okay? Verse 4. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, hindi tumutupad ng kanyang utos ay sinungaling. At ang katotohanan ay wala sa kanya.
Pagiging Kristiyano, hindi yan namamana. Hindi yan namamana. Pag ba dumating ang Panginoon, masasabi nyo talaga kay Lord na, alam mo yan, Lord, totoong nakakilala ako sa iyo. Hindi mo pwede sabihin, kasama ko nagsisimba yung nanay ko, yung tatay ko. Hanggang dikit kami ni Pastor. You cannot say that. Kasi hindi naman sila magliligtas sa iyo eh. Dapat sanggang dikit ka kay Lord. At para mapatunayan, mapalatak yung butiki. Oo, naintindihan ko. Diba? Sanggang dikit dapat kay Lord. Kasi siya lang yung daan. Siya yung paraan. Pwede na po tayo mag-rejoin sa kabilang link po. Walang ibang daan patungo sa Ama maliban kay Jesus. Kung may ibang daan, sabi niyo shortcut, nako, sinungaling yun. Delikado yun, sabi ni Pastor Ben. Isa lang, Panginoon lang. So sabi natin kanina, God is reminding us of our sin. We are not sinless, but we should be what? Sinning less and less and less. Pangalawa, ano sabi natin? We need to turn to God, or we need to be reminded of the things of God so that, alam mo yun, God will not turn from being a friend to a foe. Kinakailangan laging mapaalalahanan tayo patungkol sa Diyos. Upang, alam mo yan, hindi tayo maging kaibigan patungo sa kaaway. Binago na nga ng Panginoon, dati natin siyang kaaway kasi di natin siya kilala eh. Kaaway tayo kasi ang kasalanan, kabanalan, magkaaway lagi yan eh. Number 3 and last. Sabi ko na to last time, pero lapat na lapat to dito. If we sin against God, repent and do not repeat. If we sin against God, repent and do not repeat. When you say repent, mga kapatid, yun yung pumuputol ng cycle. Ibig sabihin, babaguhin mo na. Ang problema kasi sa Israel, mga kapatid, again, nung humihingi sila ng tulong mula sa Diyos, hindi dahil aayusin yung relasyon. Ano yun? Nahihirapan sila. Kaya paulit-ulit yung cycle eh. Ngayon, magpapadala ng Diyos ng hukom para ayusin yung relationship, para makilala ang Diyos. Hindi nila gagawin kasi ang motive nila, pag nakaraos ako dito, babalik ako sa dati. Imagine niyo yun. Yun ang sabi dun eh, tama? Ayan o, ang Lord, ang sabi ng 18, for it repented the Lord because of their groanings. Kumbaga para bang nasasaktan pa rin ng Panginoon kapag yung mga anak niya nahihirapan eh. Pero kinakailangan turuan. And yet, ano yun? Nagpapadala pa rin siya. By the reason of them that oppress them and vex them. Ayaw naman ng Lord yun na maging talunan ng Kristiyano eh. Kaso pilit niyong pinipili, sabi ng Lord. So ngayon, ano mangyayari, mga kapatid? Dahil hindi talaga naging tama yung puso nila, ano sabi ng verse 19, sa may bandang ulihan? Okay? 19. Judges chapter 2, verse 19. Ayan o. Ngunit nangyari, pagkamatay ng hukom, Judges chapter 2, verse 19. And it came to pass, when the judge was dead, that they returned. When you sin against God, you repent and do not repeat. Anong ginawa nila? Pagkamatay ng hukom, bumalikot uli, bumalik. Sabi ng Proverbs, ang ganyang ugali ay ugaling aso. Yung aso pag nagsuka, tatalikod yan, tapos babalikan yung suka, kakainin uli yung suka. Sabi, kadiri. Ganon, yung mga taong hindi marunong magsisi ng kanilang kasalanan, bumabalik sa dating suka. Na sila'y tumalikod at lalong sumama kaysa kanilang magulang sa pagsunod sa ibang Diyos. Alam mo nangyari? Paulit-ulit,
Pasama ng pasama, pamanhid ng pamanhid ng pamanhid. Wala na lang sa'yo. Minsan nga kahit i-name drop ka na nga ng pastor dahil matigas na yung puso mo, wala na. Wala nang talab. Wala na. You are reprobate, sabi ng Bible. Ang dapat mong gawin, pag ganyan na, isang bagay, tanggapin mo uli ang Panginoon sa puso at buhay mo, sapagkat sa totoo lang, hindi ka pa nakakakilala sa Kanya. Amen? And if you are in the middle, somehow, gano'n pa rin ginagawa ninyo. Mga kabataan na makigayo-gayo mo, lagi paalala to sa inyo, ha? Madali kasi magtago, eh. Bait-bait mo sa simbahan, may boyfriend ka ng mga unbeliever. Sipag-sipag mo simbahan, tamad-tamad mo naman sa bahay. May butiki na naman. Daming butiki, Kanina, totoong butiki, eh. Diba? Ngayon, butiki, nasa likod na. Mga magulang yata tayo ng... Breaking the cycle that brings you down. Mga magulang, paalala to ng Diyos sa iyo. Mga kabataan, tinatawag ka ng Diyos. Ayun na, na-break na talaga. Basag na talaga. Kung yan, sana ganun din tayo. Break the cycle that brings you down. Kung paulit-ulit ka na lang, walang patutunguhan yan, eh. Paulit-ulit na lang. Alam mo, isa sa paborito kong quote ay galing kay George Santayana. Sabi niya, when understanding is void, ignorance is perpetual. Tagalogin natin. Kapag ang pangunawa ay kulang, ang kamangmangan ay hindi matapos-tapos. Kasunod nun, he who does not learn from the past is prone to repeat it. Siya na hindi natututo sa nakaraan o sa mga dumadaang araw, madalas, okay, he who does not learn from the past is prone to repeat it. Sinisigurado ko, babalik at babalik siya. That is what we call the cycle. Mga kapatid, it's about time God is calling you, anak, hindi ka ba nagsasawa? Oras na, balik na. Tama na yung paninisi. Huwag mo nang sisihin yung anak mo. Huwag mo nang sisihin yung kapitbahay mo. Huwag mo nang sisihin yung kapwa mananampalataya. Magsisi ka at huwag manisi sapagkat wala yang maitutulong sa iyo. Hanggat may pag-asa pa. Hanggat tinatawag ka ng Panginoon, sabi ng Hebrews, huwag pagmatigasin ang iyong puso. Tayo pala tayo tumayo. Tayo po yung manalangin. Alam ko na ang bawat isa sa inyo ay narinig ang mensaheng ito. Tinatawag tayo ng Diyos, mga kapatid. It's about time for you. Ano ang magiging tugon mo sa mga bagay na ito? The first response na pwede mong gawin, pag nakita mo na, Pastor, mukha yata hindi tunay ang aking pagkakakilala. It's about time for you. Tanggapin mo ang Panginoon. Kahit magpabaptize ka na magpabaptize, baliwala pa rin yan. Nais ang Panginoon, pagsisihan mo yung kasalanan. Tanggapin ang regalo ng Diyos. Ay wala nang ibang paraan upang makapagliligtas sa iyo kundi ang ginawa ng Panginoon. Or maybe the Lord is reminding you today, anak, ayusin mo na. Huwag ko yung tipo ng tao na madalas magreklamo, mapagkunwari. Maraming bagay dapat magbabaguhin sa atin. Now is the time for us to ask God. Sabihin natin sa Panginoon,
sa paglilingkod po namin sa iyo. Dalangin ko po, Ama, na minsan pa, ang banal na salita, maging sandigan po namin para mas makilala po namin ang kahalagahan po ninyo. Para mas ma-enjoy po namin ang gawain ninyo. Because without your word, we cannot know your worth, Father. And we cannot enjoy the work that you have entrusted us. Lord, salamat po. Minsan pa, kayo po ang may taas sa oras na ito. Ito po ang aming dalangin at samo sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin. Pari na tayo. Amen po at salamat po sa ating Panginoon sa mensaheng nihatid po sa atin nating mahal na pastor sa umaga po ito. At ngayon po tayo po itarako na sa mga nagsipag-birthday at tawagin po natin si Kuya Paul. Ayan, magandang umaga po sa atin lahat. At ngayon naman, i-appreciate po natin ang mga nag-birthday noong May at ngayong pong month ng June. At una po sa akin listahan, kung maaari po kung natawag po yung pangalan, pumunta na po dito sa harapan. At nung May 3 po, si Ate Hailey. Ayan. Palakpak naman po. At ngayon na, yung sa 4 naman po, si Nanay David. At nung 9 po, si Tita Luz. Nung May 11 po, si Ate Pat. At nung May 19 po, si Ate Amy. Ayan, pumunta na po tayo dito sa harapan. At nung June, ngayong month po naman ng June, nung 1 po, si Kuya Lawrence. Nung 3 po, si Ate Charlotte. Nung June 13 po, si Ate Ichi. At nung 16 naman po, si Kuya Don. Ayan, at nung 14 po, si Kuya Lawrence. At nung 16, si Kuya Don po. At nung 20, syempre ang ating poging pastor. At nung 23 po, si Ate Luisa. At nung at sa 27 po, si Ate Maricar. At sa 26 po, si Tita Rose. Yung kanyang pong spiritual birthday. Yan, dito na po tayo sa harapan. At syempre, yan, bago po ang lahat, sa mga nag-birthday po, yan, kung yung magpapasalamat po tayo, ayan. At mauna na po tayo.